Tawagin pa natin si Brother Jared. Diyan na lang po ba ako o dito? So, yung ano ko po sana, gusto ko sana palitan yung text kanina kasi tinitimbang ko siya na alam ko na ibahagi ko na yan sa inyo patungkol yan kay uh, Herodes. Pero may same scenario yan katulad ng pangyayari sa buhay ni Felix. Mas mainam siguro na tignan na lang natin yung Acts chapter 24 verses 24 to 27. I-relate din naman natin yan sa buhay ni Haring Herodes sa panahon uh, ni Juan Bautista. So si Felix, etong pangyayaring ito sa tagpong ito, alam ko na sa reading kayo ng Acts. So pagka nakita nyo yung tagpong ito, mamamangha kayo na may mga tao doon sa huling bahaging ito ng Book of Acts na may mga tao dito na may alam sa salita ng Diyos, may alam sa kautusan ng mga Hudyo, ngunit masasabi natin sayang. 'Di ba? Na ibahagi ko rin sa inyo noon na may pinapairal na batas ang ating government pagka yung mga nasa malalapit na baybayin na may malalakas na bagyo ay may inilalapat yung mga local government na forced evacuation pagka malakas yung bagyo dahil yung daluhong ng alon ay mapipinsala sila nito. So yung mga tao na hindi tumugon dun sa panawagan na forced evacuation sila, may mga napipinsala ang buhay dahil hindi nila pinakinggan yung babala sa kanila ng local government at masasabi nating sayang kung nakinig sana sila, pinakinggan nila, tumugon sila doon, ay na-preserve sana yung buhay nila. So may mga tao sa bahagi ng pangangaral ng salita ng Panginoon na naroon na yung right response of the gospel pero sa kahuli-hulihan ay hindi pinagwalang bahala nila. Yun sana yung pagkakataon na pagbulay-bulayan nila sa kanilang buhay, ngunit makikita natin na ito'y nawalan ng kabuluhan sa kanila. Lumipas ang araw, ngunit hindi sila tumugon talaga sa salita ng Panginoon. So, bago tayo mag-start ay manalangin muna po tayo. Dakila namin Diyos, aming mapagpala at mahabaging Ama, tulad ng pangangaral kanina, ang inyong panawagan ay talagang nagre-require ng wholeheartedly na pagsunod o Diyos. Ngunit kung kami Panginoon ay talagang may mga natatagong kasalanan sa aming puso, mga nalilihim na minamahal naming mga kasalanan ay nawa dalhin namin ito sa liwanag ng inyong salita at dalhin namin ito sa paanan ng aming Panginoong Kristo at talagang maging totoo ito sa amin. Nourish nawa kami, Panginoon, ng inyong salita na talagang ito'y sapat na ilawan katulad ng salita uh, sa Psalms 119 that your words is the lamp unto our feet. Dalangin talaga namin, Panginoon, na ito'y maging totoo sa amin. Samahan nawa kami ng banal na Espiritu sa tagpong ito. Purihin kayo, O Diyos, at takilain kayo sa tayong pangalan ng inyong anak na si Yesu Cristo. Amen. So, dito sa tagpong ito ay dinakip na itong si Apostol Pablo, kinuha siya ng mga Hudyo nung siya ay nababalitaan na babalik sa Jerusalem, ay may mga nagsasabuatan ng mga Hudyo para siya ay dakpin. Baga parang siya ay i-ambush na dakpin. At sa tagpungang ito ay ito na yung pagkakataon na siya ay hinarap sa mga prokonsul at ito nga ay sa katauhan ni Haring Felix. Si Haring Felix ay masasabi natin na siya ay hukom. So 2 years lamang yung tinatagal ng panahon nila sa posisyon
At itong si Felix ay masasabi natin sa pagtutuwid ni Apostol Pablo sa kanyang sarili, sa pagharap dun sa mga may posisyon sa kanilang kapanahunan, ay itong si Felix ay isang hukom. Marami na siyang nagawa dito, kaya dito sa chapter 24 verse 10, nung siya ay humarap na kay Felix, ay pinagtatanggol niya yung kanyang sarili na wala siyang kasalanan. Wala akong kasalanan, ba't ako paparatangan ng mga Hudyong ito na ang ginagawa ko lang naman ay ginagawa ng aking mga ninuno. Ito yung mga bahagi ng ng verses 10 to 23. Pero ang text lang natin ay sa 24 to 27. Pero ito kinilala ni Apostol Pablo yung ginawa ni Felix sa loob ng 2 taon. Sinabi niya dito, yamang nalalaman ko na ikaw ay naging hukom sa loob ng maraming taon sa bansang ito, masigla kong gagawin ang aking pagtatanggol. So ito ay kaharap niya na si Felix. At sa tagpong ito, pinakita ni Apostol Pablo kung bakit siya paparatangan ng mga Hudyong ito. Yung mga Hudyong ito na nagparatang sa kanya, wala naman dun sa pagtatanggol niya sa harapan ni Felix. At ang mga Hudyong ito, hindi sila naniniwala sa muling pagkabuhay. Hindi sila naniniwala ah, sa buhay na darating o ah, sa Panginoong Hesukristo nga, 'di ba? Yung panahon na nagturo siya sa Atenas, nagkaroon ng pagtalo-talo dahil walang naniniwala na sa muling pagkabuhay. Yung mga stoic doon, yung mga superstitious doon, hindi sila naniniwala dito. Ito yung pinagtatanggol ni Apostol Pablo na pinag na ang mga kasulatan sa uh, uh, kasulatan ng mga propeta ay naisakatuparan na sa buhay ng Panginoong Kristo. Ito yung pinagtatanggol niya. At ito ay nangyari, nagdakpin siya at hiharap siya sa kay Felix nga upang pinaparatangan siya na siya ay nanggugulo sa lupain ng Jerusalem. Ginugulo niya ang bayan, nagbibigay siya ng maling turo. Kaya dito, mababasa pa natin bago tayo dumating sa ating teksto, ito yung unang pag-uusap nila ni Felix. Sinabi dito sa verse 21, maliban sa isang bagay na ito na aking isinisigaw habang nakatayo sa gitna nila, ito yung nangangaral si Apostol Pablo, tungkol sa pagkabuhay ng mga patay at ako'y nililitis sa harapan mo sa araw na ito. At si Felix, na may wastong kaalaman tungkol sa daan, ay pinagpaliban ang pandinig. So si Felix, alam niya na may kaalaman siya dito, may pauna na siyang kaalaman sa tinuturo ni Apostol Pablo. Ito nga yung unang pandinig, kaya sinabi dito ay ipinagpaliban ang pagdinig. At dito na sa tagpong ito sa verse 24 to 27, ito na yung ikaliwa nilang pagtatagpo. Sinabi dito sa ating pag-aaralan ay pagkaraan ng ilang araw, si Felix ay dumating na kasama ni Drusilla na kanyang asawa na isang Hudyo. At ipinatawag si Pablo at siya ay pinakinggang magsalita tungkol sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Samantalang tinatalakay niya ang tungkol sa katwiran, pagpipigil sa sarili, at paghuhukom na darating, nangilabot si Felix at sumagot, umalis ka muna ngayon at kapag nagkaroon ako ng pagkakataon ay ipapatawag kita. Kanyang inaasahan din na siya ay bibigyan ni Pablo ng salapi, kaya't madalas niyang pinapatawag si Pablo at sa kanyang uh, at at sa kanya ay nakikipag-usap. Ngunit nang matapos na ang 2 taon, take note, 2 taon, na yung sa posisyon ni Felix ay 2 taon, natapos na ang posisyon ni Felix. Si Felix ay pinalitan ni Porcio Festo at sa pagnanais na gumawa ng ikakasiya ng mga Hudyo ay pinabayaan ni Felix si Pablo sa bilangguan. So tingnan natin yung mga bahaging ito.
itong si Felix ay may kaalaman na sa katwiran, sa daan ng katwiran, sa mga itinuturo ng mga Hudyo. Ngunit nang kausapin niyang muli si Apostol Pablo, ipinaliwanag, saktong-sakto yung mga mga tinalakay dito, mga pagtuturo ni Apostol Pablo sa katwiran, pagpipigil sa sarili, saktong-sakto dun sa katayuan ni Felix. Kilala itong si Felix, kung inyong hihimayin ang pagkatao nito ni Felix, isa siyang corrupt government sa panahon nila. Siya ay sakim sa kapangyarihan. Kaya dito sa tagpong ito, yung pagsasabi ni Apostol Pablo sa maraming yamang nalalaman ko na ikaw ay naging hukom sa loob ng maraming taon sa bansang ito, ay inaasahan ni Apostol Pablo na magiging makatwiran siya sa paglalapat ng katwiran. Ngunit habang tinatalakay ni Apostol Pablo yung mga saktong-sakto sa posisyon ni Felix sa katwiran at pagpipigil sa sarili, yung pagpipigil sa sarili sakto dun. Sa kanya din ito. Dahil itong si Drusilla, hindi malinaw na binanggit dito kung bakit kasama itong si Drusilla, specificong binanggit dito na isang Hudyo. Take note, itong si Felix ay Romano at sa mga Hudyo ay bawal makipag-asawa ang mga Hudyo sa mga paganong bayan, mga paganong tao. And yung mga Roman gods, tingnan natin, Roman god, ang pinapaniwalaan ni Felix ay Roman god. At isang babaeng si Drusilla. Si Drusilla ay isang Hudyo na asawa niya ay si kung babasahin nyo sa history sa isi-search nyo, si Drusilla ay asawa ni King Azizus, isang Hudyo. At itong si Drusilla, dahil siya ay isang Hudyo at sakim din sa prinsesya siya at sakim siya sa power, inasawa niya itong nakipag-divorce siya doon sa kanyang asawa upang ito'y makasama si Felix. At si Felix, dahil nakita niya itong si Drusilla, inagaw niyang asawa ito doon sa unang asawa ni Drusilla, si King Asisus. At napilitan niyang makipag-divorce itong si Drusilla. So makikita natin, yung mga tema na pagtuturo ni Apostol Pablo ay saktong-sakto doon sa kay Felix. At makikita natin yung katwiran, pagpipigil sa sarili, naudyukan siya doon sa kanyang saloobin, naudyukan siya doon sa kanyang puso. At anong makikita nating right response sana ng gospel, nandoon na sana yung tamang pagtugon na siya'y sumampalataya. Take note, yung pagbabanggit dito, ipinatawag si Apostol Pablo sa verse 24, at siya'y pinakinggan magsalita tungkol sa pananampalataya kay Yesu Kristo. So, yung tema na ibinigay ni Apostol Pablo, saktong-sakto sa kanya. At may tamang pagtugon na dun sa Ebanghelyo. Sinabi dito, nangilabot si Felix. Ngunit ano makikita natin sana? Yung tamang pagtugon sana ni Felix na sa tamang-tama na yon, na siya'y sumampalataya sa Panginoong Kristo, anong sinabi? Umalis ka muna dito. Umalis ka muna ngayon. At kapag nagkaroon na ako ng pagkakataon, ay papatawag kita. Kung sana yung pagkakataon na sumampalataya si Felix, may tamang pagtugon sa Ebanghelyo. Ngunit anong makikita natin? Ipinagpaliban. At makikita na natin dito sa tagpong ito, ano yung nagpapatunay na siya'y sakim, na siya'y corrupt, kanyang inaasahan din na siya'y bibigyan ni Pablo ng salapi. Kaya't araw-araw siyang nakikipagkita kay Apostol Pablo. Dahil sa tagpong ito, ay hinayaan niya na maging malaya si Pablo na dalawin ng kanyang mga
kasamahan sa verse 24, at inutos niya sa senturyon na siya'y bantayan at bigyan ng kaunting kalayaan at huwag pagbawalan ang kanyang mga kaibigan na tulungan siya sa kanyang mga pangangailangan. Kaya't araw-araw niyang pinapakita or nakikipag-usap siya kay Apostol Pablo. Ano sinabi dito? Inaasahan na siya bibigyan ng salapi. Pero wala na tayong mababasa ulit na katulad ng unang pakikinig niya na siya'y nangilabot. Wala na. Ngunit nang matapos ang 2 taon, si Felix ay pinalitan ni Porcio Festo. At wala nang nangyari doon. Sinadya niya nang hindi asikasuhin ang kaso ah, ni Apostol Pablo. Nung makikita natin dito, may pagkakataon na sa buhay natin naging totoo yung ebanghelyo. May pagkakataon sa buhay natin nag-strike sa atin yung message ng ebanghelyo. Sinaktan tayo ng mensahe ng ebanghelyo. At may mga pagkakataon na dumating ba rin, alam ko dumating rin sa inyong pagkakataon na sinasabi, pinapatamaan ako nitong pastor na to, sa akin tong message na to. Pero iyon sana ay nagmuni-muni ka na kinakausap ako ng Panginoon sa tagpong ito. At yung tamang pagtugon ay sumampalataya ka sa Panginoon. Tignan mo ang iyong kalagayan sa harapan ng Panginoon. At ang bagay o ang tanging kaparaanan ng Panginoon para ikaw ay ah, makita mo ang iyong kalagayan ay sa ebanghelyo. Ito yung nakita natin sa tagpong kay Felix. Saktong-sakto yung tema ng katwiran, pagpipigil sa sarili. At yung response, yung right response, nangilabot. Dumating na ba sa inyo? Dumating na ba sa iyo? May kausap ako dito. Dumating na ba sa iyo yung mga pagkakataon na inusig ka ng salita ng Panginoon, or baka may pagkakataon na inusig ka ng salita ng Panginoon, the next Sunday wala ka kasi masyadong personal yung message ng pastor na iyon sa akin, hindi ko kaya. Yan yun sana ang biyaya ng Panginoon sa atin. Tandaan natin, hindi natin karapatan ang makapakinig ng salita ng Panginoon. Ngunit kung ipinapaabot ito sa iyo na makasalanan sa iyong kalagayan, biyaya iyon sa iyo ng Panginoon. Para tayong katulad ng sinabi ni R.C. Sproul, na tayong lahat ay parang beggar sa harapan ng Panginoon. Nag-aabang tayo, nakabuka ang ating kamay sa Panginoon. Nag-aantay tayo na buhusan ng biyaya ng Panginoon. Ngunit ito, sa pagkakataong ito, hindi ito inaayos. Hindi ito inayos ng tagapanguna sa inyo, hindi ito inayos ng kagustuhan mo, kundi ito'y isinaayos ng Panginoon upang sa'yo na makasalanan ay magkaroon ka ng tamang pagtugon sa Ebanghelyo. Mahirap kasi may mga kasalanan pa ako na kailangan isaayos. Ang tanging makakaayos ng iyong kasalanan ay hindi ang iyong sarili. Itong mga mensaheng ito na napainggan ni Felix, sana yun yung pakikinig niya na sasampalataya siya sa Panginoon. Anong nangyari? Nangibabaw pa rin ang kanyang masamang puso. Makikita natin na yung kasakiman ng kanyang puso ay pinangimbabawan siya, at yung kapangyarihan niya ay pinangimbabawan siya. Katulad ng nangyari kay Haring Herodes dun sa Mark, sana na ating tatalakayin. 'Di ba? Nung makita niya na nung nagsasalita si Juan sa kanya, nangangaral sa kanya, ito espesipiko na binanggit kung sino itong asawa ni Herodes. Ang sinabi dito na sa verse 17 ng chapter 6, Mark chapter 6 verse 17, sapagkat si Herodes mismo ang nagsugo sa kawal na dumakip kay Juan at nagpagapos sa kanya sa bilangguan
dahil kay Herodias na asawa ni Felipe na kanyang kapatid. So, adultery din. Immorality din ang kinalalagyan ni Herodes sapagkat pinakasalan siya ni Herodes na asawa ng kanyang kapatid. At yung pangangaral ni Juan Bautismo kay Herodes, hindi nangangaral si Juan kay Herodes, ito yung sinabi niya, hindi pinapahintulot sa iyo na ang kinin mo ang ang asawa ng iyong kapatid. Kaya si Herodias ay nagtanim ng galit kay Juan, hinahangad niya na siya ay patayin, ngunit hindi niya nagawa sapagkat ito yung response ni Herodes sa pangangaral ni Juan Bautista, sapagkat natakot si Herodes kay Juan. Nalalaman niyang si Juan ay isang lalaking matuwid, banal at siya'y ipinagtatanggol niya. So pinagtatanggol pa ni Herodes itong nangangaral ng salita ng Panginoon. Pinagtatanggol niya. Labis siyang nabagabag. Saan siya nabagabag? Sa pagtuturo ni Juan Bautista. Habang siya ay nababagabag, masaya siyang nakikinig sa kanya. Masayang nakikinig si Herodes sa kanya. Ngunit sana yung mga tagpo na kinilos siya ng salita ng Panginoon, masaya siyang nakikinig sa salita ng Panginoon. May pagkakataon dito na siya pa mismo yung nagpapatay kay Juan Bautista nang pinapugot niya ang ulo ni Juan Bautista. Bakit? Dahil pinangimbabawan pa rin siya ng kanyang kasakiman, ng kanyang puso. Anong makikita natin dito? Yung mga pagkakataon na kinausap tayo ng ebanghelyo ng Panginoon, yung mga pagkakataon na naging totoo yung pangungusap ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng ebanghelyo. Sana yun yung nagiging pagkakataon na minumuni natin yung salita ng Panginoon. Ano ba talaga yung sinabi ng salita ng Panginoon dito? Totoo ba ito yung sinasabi na nagsasalita kanina? Kung akin natapos ko na tong Book of Acts nung mga nakaraan dahil ito yung naging preaching ko, namamangha ako dahil ang dito sa Book of Acts, ang sinabi ng Panginoon ay mangangaral sila sa mga Hudyo. At alam niyo ba nang natapos na pangaralan dito ni Apostol Pablo ay mga Hudyo din naman. Anong makikita natin dito? Na hindi nababawasan ng requirement, hindi nababawasan ng substance ng ebanghelyo para lang magaan tanggapin ng mga tagapakinig. Kung ano yung pinakanililihim mong kasalanan at kinausap ka ng ebanghelyo, sana yun yung nagiging pagkakataon na dalhin mo yung kasalanan na iyon sa paanan ng Panginoong Jesucristo. Dalhin mo iyon sa persona ng ating Panginoong Jesucristo. Ang hirap kasi. Ganito na talaga ako eh. Kanina, may kapatid na kausap ko kanina. Paulit-ulit yung ganun na pagkakataon. Pero binigay ko sa kanya yung comfort ng salita ng Panginoon. Kung sumampalataya ka sa Panginoon, even siya nakadanas ng mga dinadanas mo o mas worse pa sa kanya. Siya na may-ari ng lahat ng bagay, iniwan ng langit upang ikaw at ako ay makalapit sa Ama. At ito yung ebanghelyo. Mapapanglawan ka na lumapit sa Panginoon. Mas totoo na dapat ikaw ay lumapit dahil natapos na. Hindi na katulad ng mga larawan noong mga una. Kung sa panahon natin ay patuloy pa rin umiiral yun. Mas pinili na lang natin na mahulog sa pagkakasala dahil wala tayong mga resources. Wala tayong baka, wala tayong iaalay na dahil napaka wala tayong mga ganung kakayahan. Ngunit kung makikita natin,
minsan magpakailanman ang ginawa ng ating Panginoon. At yung pangangaral ng Ebanghelyo ay yun pa rin, hindi mababawasan ang nilalaman ng Ebanghelyo para magaan mong tanggapin. Ang pangangaral ng Ebanghelyo ay ilalantad ka nito sa pinakalilihim ng iyong kasalanan at ikaw ay dalhin sa paanan ng Panginoon. Nakita natin dito kay Felix, nakita natin kay Herodes. Sayang kung sila ay nagkaroon ng tamang pagtugon sa Ebanghelyo. Dinala sana nila sa paanan ng Panginoong Kristo, ngunit hindi yun nangyari sa kanila. Pinangimbabawan sila ng kanilang mapandayang puso. May mga pagkakataon sa atin, baka umiiral sa'yo na madali kang daigin ng kasalanan na iyan. Napakahina ko. Kung sa sarili mo ikaw ay mananangan, talagang mabibigo ka. Pero ang biyaya ay nasa Panginoon. Ang kalakasan ay nasa Panginoon. Kung siya yung pinapanginoon mo, titignan mo siya. Siya na nagbigay sa iyo ng mga daan na dapat mong lakaran. Nagdusa siya. Sasabihin mo sa sarili mo, mahirap kasi itong kasalanan na ito, lagi akong dinadaig nito. Kung lagi kang titingin sa kakayanan mo, talagang mapapanglawan ka, parang katulad nito kay Sisyphus. Si Sisyphus pinarusahan siya ng Greek god na siya ay magtutulak ng malaking tipak na bato sa bundok, at pagka nasa dulo na siya, malapit na siya sa dulo, bubulusok pababa yung tipak ng bato at uumpisa na naman siya. Kung ganyan ang iyong kalagayan sa pag-iisip na kaya mo mapagtagumpayan yung kasalanan at kinakausap ka ng ebanghelyo na dapat ay dinala mo sa paanan ng Panginoong Kristo. Sinabi ng Panginoong Kristo nung comfort sa atin, it is finished. It is finished. Wala na sa paraan ng pagsasakripisyo, pagpapako sa krus, pagpepenitensya sa sarili, pagluhod sa pinto pa lang ng simbahan. Tapos na. Ang kailangan mo, sampalatayanan mo. Magbulay ka sa salita ng Panginoon. Huwag ka magiging kalahating puso sa pagsunod sa Panginoon. Yes, may mga araw, panahon na talagang mapapanglawan tayo sa ating mga nakakasalamuha sa ating paligid. Iiral sa atin yung mga nananatili nating kasalanan. Ngunit yan ba'y dinadala mo sa paanan ng Panginoong Kristo? Ipinagkakatiwala mo ba sa Kanya na, Panginoon, hindi ko ito kaya? Sa pagkakataon pa nagkasala si David, anong ginawa niya dahil nung siya ay mahulog sa pagkakasala, ano yung panalangin niya? Bring back the joy of my salvation. Yes, mapapanglawan tayo, mabibigo tayo, mahuhulog tayo sa kasalanan, pero ang pag-asa natin, i-accuse tayo ng ating mga kaisipan, dadayain tayo ng ating mga puso, sasabihin ng ating konsensya, napakasama mo para lumapit sa Panginoon. Yung inaawit na uh, my sins are many, but His mercy is more. Ganyan ang kalagayan natin sa harapan ng Panginoon. Nasa corrupt body pa tayo, nasa corrupt na isip pa tayo, nasa mapandayang puso pa tayo. Pero every time na pinapakinggan natin ang salita ng Panginoon, may pag-asa tayo na hindi ito ay dinadaya lamang ako ng aking konsensya. Magandang bahagi nito si Martin Luther. Si Martin Luther ay every 3 hours na siyang pumupunta, or every 3 minutes nga yata siya pumupunta dun sa
pagkukumpisal sa pari hanggang sa nabugnot na yung pari sa kanya na sinasabi niya, ano bang ginagawa mo? Ano bang laging ka na lang minumunuto ka na lang nakikipag-usap sa akin? Ganun ang kanyang konsensya sa kasalanan. Gusto niyang maging malinis ang konsensya sa kanyang kasalanan, ngunit yung sinabi ng pari doon na sabihin mo kay Satanas na huwag kang gambalain sa iyong isipan. Ngunit nung makita niya na ang pag-asa pala ay nasa Panginoong Kristo, malaking testimonya si Martin Luther nang maliwanagan siya sa Ebanghelyo, nang siya ay kilusin ng salita ng Panginoon. Talagang minahal niya ang Ebanghelyo. Talagang minahal niya itong Panginoon na ito na namatay sa kanya doon sa krus. May mga pagkakataon pa nagkaroon na siya ng anxiety, na ina-accuse siya ng kanyang saloobin na tanging si Martin Luther lamang ba ang matalino? At lagi siyang nananalangin na ang Panginoon ang nagbigay sa akin nito. Ganito natin tignan kung nangungusap sa atin ng Ebanghelyo. May mga espesipikong kasalanan, may mga partikular na kasalanan na talagang ilalantad tayo ng Ebanghelyo. Pero kung yun ay naging pagtawag sa iyo na pagsisihan mo't talikdan, huwag mong ipagpaliban. Huwag mong palampasin na magmuni ka sa iyong higaan, mag-isipin mong mabuti. Bakit ito parang totoo sa akin? Ang Ebanghelyo ay kaparaanan ng Panginoon upang sa ating masamang kalagayan ay lumapit tayo sa paanan ng ating Panginoong Kristo. Sige po tayo pumanalangin. Dakila namin Diyos, aming mapagpala at mahabaging Ama, purihin ka o Diyos at dakilain ka Panginoon sa hapong ito. Maraming salamat sa pagsama niyo sa amin sa kaninang umaga na tunay na ang hinihingi mong pagsunod ay ang buo naming pagkatao, buo naming atensyon, buo naming pagpaprioridad, buo naming puso. Ngunit dalangin namin, Panginoon, maaari din sa aming buhay ay pigilan kami ng mali naming pagtugon sa pagpapaliban namin sa Ebanghelyo na agaran namin dapat gawin ito upang hindi mawalang bisa ang Ebanghelyo, ang kapangyarihan ng Ebanghelyo. Dalangin namin katulad ng aming nakita sa buhay ni Herodes, sa buhay ni Felix, na naroon na Panginoon ang tamang pagtugon sa Ebanghelyo, ngunit sa iba't ibang kadahilanan din, ay talagang sayang. Hindi sila nagkaroon ng biyayang mapagliligtas sa kanilang kaluluwang mapapahamak. Ngunit sa amin, O Diyos, ito ay probidensya mo, Panginoon. Ito ay ninanais mo na ang makasalanan sa kanyang kalagayan ay lumapit sa paanan ng Panginoong Kristo at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nawa, O Diyos, sa mga wala pa sa inyo at talagang um, nangangamba sa pagsunod nila sa inyo, sa kanilang commitment, ay makita nila, O Diyos, na ang pagtawag ng Ebanghelyo ay talagang agarang pagtugon, hindi mamaya, hindi bukas, hindi sa susunod na lang, kundi ngayon. Dalangin namin, O Diyos, na maging totoo ito sa amin, bawat isa sa amin, at mag-alab ito sa amin, nawa ilapat ito sa amin ng banal na Espiritu na may katotohanan. Purihin ka't dakilain ka sa tayong pangalan ng inyong anak na si Kristo. Amen.